Ito ang pangalan ng pinakamalupit na kontrabida sa universo. Dahil siya ay may sobrang talinong utak, Big 800. Kaya nakagawa siya ng isang aparato na kayang gawing tao ang mga hayop. Ngayon, inilagay niya ang maliit na pagong sa aparato. Nang i-activate ito agad na naging tao ang pagong. Ngunit may problemang hindi niya malutas. Ang mga hayop na ito ay malulupit ang ugali. Gusto niyang maging tagalikha ng bagong uri ng tao. Hindi angkop ang malulupit kaya sinira niya sila. Ngunit biglang itinuro ni Rock Kid ang problema. Binasa niya agad na may mali sa microprotein chain. Salamat kay Rock Kid, naintindihan ng kontrabida ang issue. Patuloy niyang inilagay ang mga hayop upang gawing tao muli. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Ang mga bagong tao mula sa hayop ay sobrang mabait. Ngayon, itinuring niya ang sarili bilang tagalikha. Ngunit si Rock Kid ay hayop din na kanyang eksperimento. At mas matalino pa kaysa sa kanya. Dahil dito, naging inggit ang kontrabida. Iniutos niya bukas ay bubuksan ang utak ni Rock Kid para suriin. Nang ibalik sa kulungan, hindi siya makapaghintay na mamatay. Si Rock Kid ay nagmadaling pumulot ng gamit sa sahig. Gumawa ng kasangkapan. Mabilis na nakagawa ng susi. Kabisado niyo ba nagtataka kung gumagana ang susi? Hindi inaasahan na ang susi ni Rocky Kid ay makakabukas ng pinto. Siya ay natuwa ng palayain ang kanyang kaibigan. Ngunit biglang dumating ang masamang tao at binaril siya nang mamatay ang kaibigan. Umiyak ng malakas si Rocky Kid sa sakit. Siya ay sumugod at galit na umatake sa masamang tao. Pagkatapos, kinuha ang baril nito at pinabagsak ang mga gwardiya. Ngunit sa kasamaang paladang labanan ay nagdulot ng pagkamatay ng mga kaibigan sa likod. Si Kid ay emosyonal kaya labis na nasaktan. Pagkatapos, siya ay tumawid sa gitna ng mga bala, nakakuha ng isang sasakyang pangkalawakan. Sa ganitong paraan, nagtagumpay siyang makatakas mula sa masamang organisasyon ng eksperimento. Ngunit mula rito si Rocky Kid ay hinahabol ng masamang tao araw-araw. Inilabas nito ang pinakamalalakas na mandirigma. Araw-araw na hinahanap si Rocky Kid sa buong kalawakan. Si Rocky Kid naman ay sumali sa grupo ng mga tagapagbantay. Nang kalawakan ng grupo ay pansamantalang naninirahan sa istasyon ni Soemugi. Siya ay natututo kung paano gamitin ang nakamamatay na palaso. Ngunit ang 7 aso sa tabi ay tumatawa sa kanya. Nakita lang nila siyang umakyat, ngunit ang bato sa harap ay biglang lumutang at umatake sa mga bagay. Nalungkot si Soemugi dahil hindi siya kasing galing ng aso niya. Sa kabilang banda si Peter ay laging lasing mula nang mamatay ang kasintahan niyang si Gamora. Ang grupo ay naghahanap ng paraan upang mapawi ang kalungkutan ni Peter. Kaya sa universo ang mga sundalo ng masama ay papunta na sa inyong lugar. Si Rocky Kid ay nakatayo sa bintana nang bigla siyang nilipad ng lalaking ito sa bintana at itinulak papasok. Habang hindi siya nakatingin, tumakbo si Rocky Kid. Dumating si Nebula at binaril siya kaya napalipad. Hindi inaasahan, walang nangyari sa lalaking ito. Binalikan niya ng suntok si Nebula kaya napahiga ito. Pagkatapos, itinapon niya ito ng malakas. Galit na galit si Groot, gustong gamitin ang ugat para durugin siya. Ngunit ginamit ng superhuman ang makina sa paa at lumipad ng napakataas. Kaya naman si Groot ay napuruhan ng husto. Pagkatapos ng matagal na paghampas, si Groot ay ulo na lang ang natira sa lupa. Pagkatapos, pumasok siya at binaril ang puso ng raccoon. Nainis ang destroyer, binuhat at sinuntok ang mukha niya. Itinapon niya ito na parang basura. Hindi inaasahan, napakalakas talaga ng lalaking ito. Ginamit niya ang espada ng liwanag para itapon ang destroyer. Madaling natalo siya at nahirapan sa sahig. Nang maghanda siyang tapusin si Drax, sa kabutihang palad, si Nebula ay nakasaksak sa kanya gamit ang kutsilyo. Doon lamang siya pansamantalang bumagsak. Ngunit bigla siyang nagising at lumipad palayo. Iniwan ang koponan ng mga bayani na sugatan. Si Groot ay ulo na lang ang natira. Si Drax naman ay halos mamatay na. Sa loob ang raccoon ay nasa critical na kondisyon dahil sa tama sa dibdib. Si Peter ay nagmadaling buhayin ang medkit upang iligtas si Rocket. Ngunit hindi lamang nabigo kundi napahamak pa siya. Nagmadali ang lahat na dalhin si Rocket sa medbay. Biglang napansin nila na may self-destruct button siya. Mukhang inilagay ito ng masamang tao sa kanya. Ayon sa pagsusuri ni Nebula kay Rocket, si Rocket ay may natitirang 4 na oras bago sumabog ang self-destruct sa team. Nagalit si Peter at ang iba nang marinig ito. Kailangang mahanap ang dating amo ni Rocket upang patayin siya. Napakabilis na tukoy na ni Nebula ang lokasyon ng kanyang kumpanya. Walang pag-aalinlangan agad na sumakay ang lahat sa spaceship papunta doon. Kasabay nito, bumalik ang nasugatang lalaking dilaw sa base. Ang amo niya ay ang lalaking lila na sobrang masama. Siyempre, ang lakas niya sa laban ay nakakatakot. Ngayon gusto niyang dakipin si Kid para suriin ang utak. Siya ay nakatira sa isang planeta, nagawa mula sa mga buhay na selula. Parang isang makina na may kamalayan. Nebula napansin na hindi maaaring pasukin ang planeta. Ito ay protektado ng 3 layer ng plasma. Ngunit si Peter, dahil gustong iligtas ang kaibigan, binuhay niya ang self-destruct ng isang energy core na nagdulot sa barko na magkaroon ng lakas upang butasin ang unang proteksyon. Si Peter ay patuloy na nag-activate ng pangalawang energy core na sumasabog. Tinanggap ang isang paglalakbay na walang balik. Kailangang iligtas si Rocket, ang kanyang kaibigan. At sa wakas, oras na upang i-activate niya ang huling energy core. Ngunit biglang parang tinamaan ng kidlat ang buong sasakyan. Nalaman na ang koponan ng Revenger ay humarang sa unahan. Ang mga mandirigma ay dumaan sa space portal. Pumasok sa loob. Mabilis nilang kontrolado ang buong sitwasyon. Talagang nakakagulat si Gamora ay muling nabuhay sa bagong katawan dito. Siya ang humingi ng tulong kay Rambo laban sa masamang tao.
Namil, sabi ng korporasyon, ang Ugaw ay may pinaka-advanced na teknolohiya sa galaxy. Ang huling depensa ay mahigpit na binabantayan. Kung sasakay sa sasakyan, sigurado ang kamatayan. Kaya binigyan niya ang grupo ng tig-isang suit. 5 tao ang nagsuot ng protective suit. Ganun na lang, lumabas at lumapit sa organic na planeta. Isang planeta na halo ng makina at laman. Si Nebula ay gumamit ng espesyal na braso upang buksan ang butas. Dumaan ang lahat sa butas papasok sa planeta. Ngunit hindi inaasahan, nakatanggap ng alarma ang observation room. Nagpadala sila ng mga gwardiya upang suriin. Nagmadali ang 5 tao na maghubad ng suit. Itinago pansamantala sa basurahan. Binuksan ng mga gwardiya ang pinto at nakita ang 5 tao. Hindi inaasahan, mabilis na binago ni Peter ang sitwasyon. Sabi niya na parang ako ang namamahala sa planetang ito. Sinisi nila ang mga gwardiya. Bakit nagkaroon ng butas ang planeta? Kaya ang grupo ng gwardiya akala nila kayo ay mga teknisyan. Wala silang duda, umalis na lang sila na parang walang pakialam. Ang bomba sa basurahan ay nalabas na. Ibig sabihin, hindi na sila makakabalik. Wala nang balikan, naghiwa-hiwalay ang grupo para kumilos. Ang bomba at ang sumisira ay nawasak ng sabay. Salamat sa kakayahan sa hipnotismo. Madali niyang nakontrol ang gwardiya para buksan ang pinto. Sa loob ng planetang ito si Ugo ay lumikha ng maraming uri ng nilalang. Lahat sila ay itinuring siyang Diyos. Si Gamora ay nakarating sa access room. Agad niyang ginamit ang baril para kontrolin. Pinilit ang empleyado na ibigay ang file ni Rocket. Ito lang ang paraan upang mailigtas ang Raccoon. Hindi inaasahan sa loob ay libu-libong uri ng nilalang na nilikha ni Ugo. Matagal bago nila nakuha ang file ni Rocket. Sa oras na ito, tumunog ang alarm. Agad na kinubkob ng mga gwardiya. Sa puntong ito, labanan na lang ang tanging paraan. Hindi inaasahan, ang bomba ay may kakaibang paraan ng laban. Ginamit niya ang hipnotismo para maglaban sila sa isa't isa. Sa kabilang banda, napalibutan din ang grupo ni Gamora. Siya ay mabilis na kumilos, kinuha ang isang hostage para makatakas. Pagkatapos ay nagmadaling tawagin si Cho, ang grupo sa itaas upang sunduin sila gamit ang spaceship. Samantala, ang Terminator ay nagpapatuloy sa laban ng buong galit. Ngunit nang hindi siya nakatingin, binaril siya ng direkta. Nang makita ang malubhang sugat, si Bomb ay nagmadaling tulungan siya. Sa sandaling iyon, si Drax ay binaril muli. Si Nebula ay tumakbo pero natamaan din ng atake. Upang mapanatili ang buhay, nagmadali silang sumuko. Sa gitna ng mahirap na sitwasyon, si Peter ay nagmakaawa sa empleyado na tulungan siya. Nandito ako para iligtas si Rocket. Si Peter ay nagpatuloy sa taos-pusong pagmamakaawa. Hindi inaasahan na ang empleyado ay pumayag na tumulong. Binuksan niya ang password para bigyan si Peter ng full access. Sa sandaling iyon, ang mga gwardiya sa labas ay galit na umatake. Kinontro ni Peter ang suit para magpalipad ng magulo. Sa ilang simpleng pang-aakit, naligtas niya ang 5 tao. Sakto naman sa oras na ito, si Groot ay dumating upang sunduin ang grupo. Akala nila na sa pagkuha ng file ni Rocky, madedecode nila ang self-destruct button. Ngunit nalaman ng grupo na ang code ay naglalaman ng password na binura ng kalbo. Ngayon, upang iligtas ang Raccoon, kailangang hanapin siya. Alam ni Gamora na ito ay isang bitag kaya pinigilan niya ang lahat. Ngunit si Peter, dahil gustong iligtas ang kaibigan, ay hindi nakinig. Kahit bitag, desidido siyang pumunta sa oras na ito. Ang baga ni Rocky Kid ay puno ng likido kaya nagka-emergency. Si Nebula ay nagmadaling mag-iniksyon ng pampatulog. Kaunting oras na lang ang natitira kay Rocky Kid, kaya nagmamadali ang lahat. Dumating ang grupo sa planetang nilikha ng kalbo. Ito ay parang pangalawang Earth. Ngunit ang mga tao rito ay nilikha niya, mula sa mga hayop. Bawat isa ay galing sa iba't ibang hayop. Sino ang mag-aakala pagkababa ng grupo sa sasakyan? Ay binato sila ng mga residente rito. Sa galit, naging higante ang grupo, at tinakot ang mga tao na tumakbo ng magkagulo. Nang makita ang isang nasugatan, nag-alok ng tulong ang bida. Kaya dinala sila ng babae sa kanilang bahay. Mabait pa rin ang matanda, at itinuro kay Peter kung saan ang bahay ng kalbo. Agad na umalis ang tatlo para hulihin ang kalbo. Habang ang iba ay naiwan sa sasakyan para bantayan si Rocket. Maya-maya, nakarating na ang tatlo sa base ng masama. Sinuri sila ng mabuti ng mga gwardya sa gate. Pagkatapos, dinala sila para makipagkita sa kalbo. Naramdaman na mapanganib ang tatlo, kaya sumakay siya sa sasakyan kasama ang bomba para iligtas sila. Sa huli, si Gamora na lang ang naiwan sa sasakyan. Pagkatapos, paglabas niya, nakita niya ang mga tauhan ng masama na dumating para kunin si Rocket. Agad siyang inatake ni Gamora. Pagkatapos, ibinalita sa masama na nahuli na si Rocket. Nang makita ito ng masama, inatake niya ang grupo ng bida. Sa kabilang banda ng dalhin ng baboy si Rocket, biglang sumugod ang dilaw na damit upang harangin. Binigti niya ang baboy para agawin si Rocky Kid. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon, dinala ni Gamora si Rocky Kid at tumakas. Biglang sumabog ang mga bomba sa kalye ng sunod-sunod. Nalaman na ang kontrabida na si Cholai ay umalis sa kanyang sasakyan, kasabay ng pagwasak sa buong mundo. Ang kopyang ito na kanyang pinaghirapan gawin. Gusto niyang sakupin ang Earth kung saan nakatira ang mga tao. Dahil mas maganda ito, kailangan nating tumakas agad bago sumabog ang buong planeta. Sina Groot at Peter ay kasama ng kontrabida. Biglang naghagis ng granada si Groot. Ang malaking pagsabog ay gumuho sa sasakyan. Mula sa usok si Groot ay naglabas ng maraming kamay na bumaril ng walang tigil. Hindi nagtagal, natalo nila ang mga gwardya. Sumugod si Peter at niyakap ang kalbo, tumalon pababa. Nakita ni Groot ang kontrabida na humabol kaya tumalon din kasama si Peter.
Nahawakan niya si Peter at gumawa ng pakpak. Ngunit medyo magulo ang paglapag. Nagmadali si Peter na tanggalin ang code device sa ulo niya. Sakto namang dumating ang sasakyan ni Gamora. Nagmadali silang umalis bago sumabog ang buong lugar. Ang grupo ni Drax ay nasa sasakyan ng kontrabida ngayon. Kaya naman sila ay nakaligtas. Nakita ng grupo ang maraming species na nakakulong dito. Kaya't ang kalbo ay nagmalaki at sinaklolohan sila. Sa kabilang banda, ang grupo ni Nam matapos makuha ang code. Sinimulan nila ang proseso ng pag-alis ng bomba sa Team Rocket sa gitna ng kalituhan. Humihingi ng tawad si Rocket. Dahil sa kanya, nasa panganib ang mga kaibigan. Sino ang mag-aakala, hindi naging maayos ang pag-alis ng bomba? Sa isang iglap, tumigil ang puso ng Team Rocket. Si Peter ay nasaktan, hindi matanggap ang katotohanan. Kahit pinipigilan siya ng iba, baliw na baliw siyang sinubukang buhayin si Rocket. Hindi inaasahan ngunit nagawa niyang ibalik ang kaluluwa ni Rocket. Nabuhay muli ang bata na parang himala. Lahat ay sobrang saya at nagyakapan. Sino ang mag-aakala na tanggap ang balita? 3 tao ay nasa sasakyang pangkalawakan ng kontrabida. Ang mga tagapagligtas ay kailangan na ring iligtas. Sa oras na ito, lumitaw ang kontrabida at pinatulog ang 3. Tumawag siya para ipagpalit si Rocket sa 3. Galit na galit ang grupo ni Nam dahil dito. Nagmadali siyang tumawag para humingi ng tulong sa grupo ng Mui. Pagkatapos, nagbihis sila ng proteksyon para labanan. Sumakay sila ng sasakyang pangkalawakan papuntang istasyon ng kontrabida. Tuwa ang kontrabida nang makita ito. Hindi inaasahan mula sa likuran. Biglang lumitaw ang planeta ng grupo ng Mui. Mga baril na kasing laki ng gusali. Lumitaw na may lakas na nakakabigla. Sinira ang buong istasyon sa kalawakan. Ang masamang tao ay nagalit at nag-utos ng paghihiganti gamit ang mapanirang armas na nagpapakawala ng mga halimaw palabas sa gilid ng bangin. Si Kid at ang iba ay lumipad ng sasakyang pangkalawakan sa butas. Hindi inaasahan pagkausad ay sinalubong ng mga halimaw sa kalawakan na dumagsa. Sila ay nagwawala at sumugod. Inang istasyon sa kalawakan ng grupo ni Agi. Mabilis na nakapasok sa loob ng lungsod. Kasabay nito, puno ng halimaw ang ilalim ng bunker ng 3 tao. Puno ng ngipin ang bibig nila, kinugkob ang grupo ng 3 tao. Ang istasyon sa kalawakan ni Mao J ay winasak ng mga halimaw. Kasabay nilang inatake ang sasakyan ni Rocky Kid. Si Rocky Kid ay napakatalino, pinatakbo ang sasakyan, sinira ang lahat ng halimaw. Si Peter ay nagset ng self-destruct sa sasakyan at tumalon palabas. Sakto ang dating ni Rocky Kid para sunduin siya. Ang grupo ng 3 tao ay napalibutan ng mga halimaw. Sa oras ng panganib, gumamit ng kapangyarihan si Bomb para kontrolin ang isip ng mga ito. Tagumpay na nakontrol ang mga halimaw na sumunod sa kanya. Sa panig ni Maog, nasaktan dahil sa pagkawasak ng kanyang lungsod. Dahil sa sobrang sakit, na-activate ang buong kapangyarihan. Tagumpay na nakontrol ang mapanirang palaso. Ang banal na palaso ay pumatay sa mga halimaw na parang bunga. Sa isang iglap ay ganap na nagtagumpay. Nawala ng kalamangan ang kalaban, gusto ng mga tauhan na umatras. Ngunit inutusan pa rin ng masamang tao na hulihin ang bangin. Si Kid sa anumang paraan. Resulta, ang mga tauhan ay nawala ng pag-asa, itinutok ang baril sa kanya, utos na umatras. Galit na galit ang kontrabida, sumabog ang kapangyarihan, sinira ang lahat sa silid. Pagkatapos, inutusan ang buong puwersa. Hulihin si Kid sa anumang paraan. Kasabay nito, inutusan na patayin ang mga bihag. Sa panig ni Kid, kasama ang 3 tao sa deck ng barko. Dumating din ang grupo ng mga halimaw na may bomba. Ngayon, nagpasya silang maglaban ng buhay o kamatayan laban sa masama. Sa kabilang panig, nagkagulo ang labanan ng 2 panig. Mga tagapagbantay ng kalawakan, dahil maraming karanasan sa labanan. Tila sila ang nangunguna sa laban. Ang mga kalaban ay unti-unting namatay ng sunod-sunod. Walang laban sa grupo ng mga tagapagbantay. Ang kanilang hukbo sa ilalim ng napakalakas na puwersa. Sa isang iglap, nanalo na ang kanilang hukbo. Ang grupo ay sumulong upang iligtas ang mga bihag. Sabay-sabay nilang pinalaya ang mga bata. Dahil ang istasyon sa kalawakan ay sumasabog ng malakas. At ang control panel ay nasira na ng kontrabida. Nebula kailangang maging isa sa sistema upang kontrolin ito. Dahil dito, nailipat ang mga bata sa kanilang sasakyang pangkalawakan. Lahat ay nagmadaling umatras. Ngunit biglang napansin ni Peter na wala si Rocky Kid. Nalaman na bumalik siya sa dating silong. Ako ay nakulong. Nakita niya ang maraming katulad ng kanyang uri na nakakulong dito. Siguro iniisip ng masamang tao na ang ferret ay ang pinakamatalino sa universo. Kaya gusto niyang gawing alipin sila. Si Jack Kid ay nagpalaya sa mga bata. Masaya silang kumapit sa kanya. Sayang hindi pa nakalabas ay dumating na ang masama at sinuntok si Jack Kid. Inilabas niya ang inggit sa kanya dahil mas matalino siya kaysa rito. Hindi inaasahan na nakawala si Rocky Kid sa gravity lock. Binigyan siya ng isang suntok. Kasabay nito, dumating ang iba para makipag tulungan sa huling laban. Sinaksak ni Gamora ang masama, natusok ang tiyan ngunit pinatawad siya ni Rocky Kid. Nagulat ang lahat kasama ang mga hayop, tumakas sila sa sasakyan. Kabilang ang mga halimaw na may libong ngipin. Ngunit hindi na kayang hawakan ng espasyo. Si Peter, dahil abala sa pagkuha ng music player, nahuli. Kaya mahirap tumakbo sa pagsabog. Sa kritikal na sandali, gumamit siya ng air blast para lumipad. Ngunit naharangan ng mga bagay sa espasyo. Kaya naging yelo siya sa espasyo. Namaga ang katawan niya, akala ipatay na. Hindi inaasahan, lumitaw ang superherong dilaw. Siya'y pinatawad kaya naging mabuting tao at iniligtas si Peter. Si Peter ay nakaligtas na astig ang mukha. Lahat ay sobrang saya at nagyakapan. Nakita ito ng superhero at sumali sa yakap.
Pagkatapos, umalis si Gamora sa grupo. Gusto rin ni Peter na magretiro sa Earth. Ibinigay niya ang posisyon kay Rocket. Mula ngayon, si Rocket ang leader ng Guardians. Pinatugtog niya ang kanta ng Blackpink. Lahat ay sumayaw ng sobrang saya. Mula noon ang Guardians ay maraming bagong miyembro. Si Squirrel Kid ang namuno sa laban sa kalawakan. Tiniyak ang kapayapaan sa mga planeta. Hanggang dito na lang ang pelikula. Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe sa channel. Paalam!